Hello guys, maayong gabi kaninyong tanan. Sa mga katulad kong mga OFW, magbigay lang ako ng siyam na pamaagi para kayo'y makatigom sa kwarta. Ito po'y importante para mag-success sa ating pangandoy dahil ang pag OFW is mahirap po mag-ipon ng pera, kaya ingatan nyo ang inyong kwarta para pag-uwi magnegosyo. At itong pamaagi ay number 1, avoid depreciating asset. To avoid, ito yung number 9. The number 9, the rules para magkaroon tayo ng idea. To avoid in depreciating asset means choosing asset that either maintain or increase in value over time instead of losing value. For example, include real estate, stock of stable companies, and certain types of collectibles. It's important to research and understand the potential for appreciation or depreciation before making the investment. Ito po yung number 9. So, number 8, make your money work for you. It involves investing it wisely. Kailangan bago kayo mag-invest, pag-aralan yung mabuti kung ang pag-invest nyo ba is totoo. It involves investing it wisely so that it grows over time through interest, dividends, or capital appreciation. Consider option like pagtatrabaho sa imong kwarta alang nimo sa salitang Bisaya. Hindi lang ikaw lang mismo magtatrabaho sa iyong pera, kailangan din ang pera magtatrabaho sa iyo. Kaya for investing money. Number 7, pagtabang sa imong kwarta para maayos na paggasta ng kwarta. Yun. Ito yung number 7. Yung huwag gumastos para lang magyayabang. Kailangan na tabangan rin nimo ang iyong kwarta. Kung paano o tama, kailangan organisado. Hindi yung pataka ka o gasto. So number 6, umiwas ka sa utang. Disclaimer lang po, hindi ko sinabing masama mangutang, pero yung nakakatulong sa iyong negosyo. Kasi may utang naman na nakakatulong kung ito'y negosyo man. Hindi yung mangungutang ka lang para ibayad din sa utang mo. Number 5, pagtimbang sa katalagman. Yung number 5, balansihin ang iyong risk. Kailangan may deposit ka para sa iyong emergency fund. Yun yung ihanda na yung save. Mag-save ka na ng pera para sa emergency fund, para sa katalagman. For example, may bagyo. Tapos, ayan, binagsakan yung negosyo mo. So, walang-wala ka talaga. Pero kung mayroon kang emergency fund, may malalapitan at may magagasta ka pa. At ang number 4, pagtukod sa tumong og tinguha. Set goals. Proper goals. Yan ang importante. Kailangan may goals. Kailangan nakaplano, organisado para hindi magkamali kung ano ang dapat na pagkagastusan. Yan yung number 4. Pagtukod sa tumong o tinguha. Yan. So, ang number 3, maging organisado. Ganon din sa ating buhay. Organisado. Kamukha din sa bed. Kamukha sa bed ko ngayon, nagrambol. Kailangan naka-arrange. Organisado. Step by step. Hindi naman pwedeng pira, tatargetin mo yung 100 to 1 piso. Kailangan matuto ka sa 1 piso.
hanggang aabot ng 5 piso, 10 piso. Hindi yung umpisa ka sa 100 papunta sa piso. Baliktad yun. Kailangan umpisa ka muna sa piso. Yan yung organisado na. Number 2, mindset. Tamang mindset. Tamang paghuna-huna. Kailangan may mindset ka. Yung bago mo gawin ang isang bagay, may tumong og tinguha ka na gagawin. Ang mas maganda siguro kung isusulat mo sa papel para hindi sayop. Yung nakaplano, parang gumawa ka ng tinapay, mayroong recipe na siya. Susundan na hindi magkamali. Kung itong recipe is 1 scoop, susundin mo talaga yan para hindi masisira yung tinapay. Ganon din sa ating paggamit ng ating pera, pagplano. So, ang number 1 naman, kung ikaw naman ay nag-umpisa na sa iyong negosyo, sa isang buwan, una mong sweldohan ang iyong sarili. Bago ka mag-minus doon sa mga expenses. Unahin mo yung sarili mong sweldo. Nasweldohan ka lang, hindi yung porke ikaw may-ari, ikaw manager, ikaw na. Kailangan isit aside mo na sweldohan ka lang din. Yun ang tamang rules para hindi maging risk ang ating pinaghirapan sa abroad. Iyon lang po at maraming salamat.